Magkaibigan lang. Yan ang iginiit ni Sual Pangasinan Mayor Liseldo Calugay nang usisain sa Senado ang ugnayan nila ni Alice Guo. Sa kabila yan ng pag-amin ng staff ni Guo na nakipag-ugnayan sila sa staff ni Calugay kaugnay ng pagpapanotaryo sa counter affidavit ni Guo. Lumabas din sa pagdinig na may dating PNP chief umanong tumulong kay Guo na makatakas. Narito ang aking report. Meron bang tumulong na empleyado o opisyal ng gobyerno para makapuslit si dismissed Mayor Alice Guo palabas ng bansa? Sabi ng isang opisyal ng PAGCOR na dumalo sa pagdinig sa Senado, usap-usapan sa intelligence community na posibleng sangkot ang isang dating hepe ng PNP. I think it was mentioned the former chief PNP. Which one? I don't know, ma'am, but former chief PNP daw. Walang binanggit ang PAGCOR na pangalan ng dating PNP chief na tumatanggap pa umano ng buwanang payola mula kay Guo. It's just parang rumors lang within the intelligence community. I think they are validating it. Tinanong tuloy si Guo ni Senador Bato de la Rosa na naging hepe ng PNP. I'm concerned because I am a former chief PNP. Baka mamaya mayroong lalabas na script dyan na si Bato ay tumatanggap ng pera galing sa'yo. Wala pong ganun pong nangyayari. Sa impormasyong hawak ni Senador Riza Ontiveros, may mataas na opisyal umano ng Bureau of Immigration na tumanggap ng 200 million pesos para makatakas si Guo. Nakakuha po tayo ng intelligence information with regard to the amount, pero with regard to dun sa tumanggap po ng that amount na isang BI personnel or associated sa BI, wala pa ho, pero we're still validating. Sa unang pagkakataon, humarap sa pagdinig si Sual Pangasinan Mayor Liseldo Calugay. Itinanggi ni Calugay na nobyo siya ni Guo. Magkaibigan lang daw sila. Pero tanong ng mga senador, bakit sila magkasama sa kampanya ng isa't isa at tila nagsusuot ng mga couple shirt? Nagpadala rin si Calugay ng bulaklak kay Guo noong Valentine's Day. Yan po, nagdala po ako ng imbitasyon po doon po sa Kasalang Bayan. At siyempre po, Your Honor, Mayor din po yung pagbibigyan ko, kaya po binigyan ko rin po ng maayos po na bulaklak. Wala po akong pakialam kung meron man kayong romantic relationship. We are interested in the possibility of your criminal relationship. May mga negosyo rin daw na tila nakapangalan kina Calugay at Guo. AC Aqua Farm, D Aqua Farm, Lixel Fish Farm, Dongguo Fish Farm, Guco Aqua Farm. Lixel, Alice, LIC, and Liseldo. Donggo, Dong, and Go. Tinalo nyo pa si Dong yan, ha? Ito mga businesses ito, front lang to for possible money laundering purposes. Wala po kung ganyang negosyo po, Your Honor. Lumabas din sa pagdinig na tinulungan ng executive assistant ni Calugay na si Cheryl Medina ang mga staff ni Guo para makapagpanotaryo ng counter affidavit ng dating alkalde kahit nakaalis na ng bansa. Kinumpirma ito ng secretary ni Guo na si Catherine Salazar. Bakit sa kanya pa tumawag, Ms. Kat? Your Honor, yun po yung instruction po ni ma'am. Tinawagan niya po ako. Tawagan ko daw po si Ma'am Che kung may kilala daw po na lawyer na magnonotaryo po. Ang sabi po niya, i-attach ko daw po sa last page nung affidavit po niya. Sabi ni Guo, pinirmahan niya ang signature page ng affidavit noong pang unang linggo ng Hulyo. Nadiin tuloy ang notaryong si Attorney Elmer Galicia. Nagsinungaling si Attorney Galicia, no? Dahil hindi ito pinirmahan sa harap ni Attorney Galicia. Definitely, nagsinungaling siya at dapat siyang kasuhan rin ng DOJ. Biktima po ako. I am invoking my right against self-incrimination po. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.